Samantala, mahigit isang linggo bago ang deadline ng consolidation ng mga tsuper para sa PUV Modernization Program, naghain ang ilang grupo ng petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ito. May unang balita si Salima Refran. Pinapipigil ng ilang grupo sa Korte Suprema ang December 31 deadline para sa consolidation ng prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Naghain ng petition for certiorari and prohibition ang iba't ibang transport group at civil society organizations. Humihiling sila ng TRO laban sa deadline na nakatakda sa bispiras ng bagong taon at sa pagpapawalang bisa ng prangkisa ng mga hindi pa consolidated sa 1 ng Enero sa susunod na taon. Ang mga ito na mga issuances ng DOTR tsaka LTFRB ay nagva-violate ng napakaraming mga constitutional principles at batas. Sa ilalim ng konstitusyon natin, may karapatan ang lahat sino man na sumali o hindi sumali sa isang organisasyon o asosasyon. Ito, pinipilit sila na mag-member ng cooperative na labag sa kanilang karapatan. Sa mga executive order na inilalabas ng DOTR, ay ang plano pa rito ay tanggalan tayo ng kabuhayan. Kaya sinasabi nga po natin, kung ang layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport, bakit hindi ang gawin ng gobyerno ay magbuo tayo ng sarili nating industriya? Sa petisyon, hinihiling rin na ideklarang labag sa konstitusyon ang mga inilabas sa Department Order at Memo Circular ng Department of Transportation at Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB kaugnay nito. Kasama rin sa mga naghain ng petisyon ang mga jeepney operators, drivers at commuters. Respondent sa petisyon ang DOTR at si Secretary Jaime Bautista, maging ang LTFRB at chairman nitong si Chofelo Guadis III. Sabi ni Bautista, sumusunod lang sila sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, tatalima raw sila sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Kinukunan pa namin ng pahayag ang LTFRB at si Guadis. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.